Magandang umaga po mga kapatid. Purihin ang Panginoon, mga buhay pa tayo. um, Taglay natin ang kalakasan na kinakailangan upang magampanan natin ang tungkulin natin dito sa lupa. Kumusta na po kayo? Itong church po last Sunday ay talagang nagre-rejoice, tuwang-tuwa, nagse-celebrate dahil sinapit na po ng church ang 16th years. At naranasan po natin yung pagkilos talaga ng Panginoon. Although nung mga nakakaraang taon, may pagkilos ang Panginoon. Like ang church ay naging praying church, no? Ang rami natin mga sessions, individual, groups, no? Iba't ibang oras, kaya naging praying church. Kahit po maliit tayo ay nakita po sa mga miyembro ang pagiging mapanalanginin. Pangalawa, na develop din po in the past yung giving church, no? Yung nagkakaloob lalo na sa mga higit na nangangailangan. At nakakatuwa po, isa nga po sa ipinagre-rejoice natin, nitong pandemic ay may itinuro na naman po ang Lord sa church. At ito po yung missioning church, yung go far, no? Huwag lang mag-concentrate sa malapit, lalo't hindi ka pinapansin ng mga nasa malapit, no? Lumayo ka ng lumayo hanggang makakita ka ng mga lost sheep, ng mga nangangailangan, ng mga uhaw at gutom sa espiritual na kalagayan. At wala pong limit kung hanggang saan makarating, kasi ang kaluluwa ng isang taga-malayo ay gasing halaga ng kaluluwang taga-malapit. Kaya po, basta't may kaluluwa, tao, target natin yan, dahil ang bawat isa ay prone sa pagkapunta sa lake of fire, at kailangan natin na sila ay mabahaginan kung paano makaka-escape doon sa second death, sa hell, at makapunta sa langit, makasama ang ating Panginoong Jesus. So, June po ay pinag-usapan natin ang napakahalagang topic po sa Bible. 1/3 of the content of the whole Bible, Old and New Testament po, ay tumutukoy sa end times. At pinag-aralan nga po natin o pinagbulay-bulayan noong unang linggo ng Hunyo, yung blessed hope, yung rapture, yung pangako ng ating Panginoon, yung fulfillment ng kanyang pangako sa atin ng kaligtasan. At ikalawa pong Sunday ay tinalakay din po sa atin yung the Great Tribulation, yung 7 years, yung first 3.5 years, at saka yung last 3.5 years, Great Tribulation. At pangatlong linggo po ay tinalakay po sa atin ang the second coming, the actual touchdown ng ating Panginoon doon sa Mount Olives. At marami pong tinalakay, pero dahil maikli ang oras, siyempre hindi sapat yung oras na isang tayuan ay maibibigay lahat ng detalye. Bird's eye view lahat yon. At mapalad tayo dahil meron tayong pagkakataon na mabusisi, no? Mapag-aralan yung detalye, paulit-ulit. Meron tayong Bible study sa church about prophecy. Pag-aaralan po natin ang book na sinulat ni Tim LaHaye, at ito po yung Bible Prophecy for Everyone. So starting po today, first Sunday of July, ay magkakaroon po ng pag-aaral sa local church. At since bahay-bahay tayo ngayon, hindi pa tayo pupunta doon sa ating rented place, at bahay-bahay para kumustahin naman po ang buhay ng bawat isa matapos ang 1.5 taon na tayo ay hindi nagkikita-kita ng personal at pinagbabawalan. Sa ngayon ay
meron na pong pagkakataon na tayo ay magkita-kita, kaya mag-iikot po tayo sa ating mga bahay-bahay upang mas makita natin ang mga kalagayan ng bawat isa. At natutuwa nga po, no, kasi may lutuan. Makakapagluto at pagkaraan ng ating mga worship and fellowship, tayo po ay makakakain ng gusto nating pagkain. Purihin ang Panginoon at nai-enjoy natin ang mga ganitong pagkakataon. Last Sunday po ay tinalakay po sa atin ng the mandate. After nating marinig ang mga informasyon na ito, ang mga bagay na padating ayon sa nasulat sa Revelation at sa plano ng Diyos, ano ang ating gagawin? So, ngayon pong buwan ng July ay bibigyan po natin ng medyo konting busisi ang ilang mga bagay na nabanggit noong last June po sa mga topic. Halimbawa po yung may nagtatanong about judgments, about millennial reign. Meron po nagtatanong, ano ba yung 7 trumpets? Ano ba yung 7 churches in Asia? No? So, pag tatalakayin po natin yan ngayong buwan na ito, hindi man karapat-dapat, ay pinipilit ko po talagang makapag-aral at may bahagi sa inyo kung ano lang po yung aking natutunan. Kaya pagsama-samahan po nating pag-aralan ang mga bagay na ito sapagkat ito po ay pinaka-importante. Mahalaga po na makapag-invite pa tayo, panoorin natin ang paulit-ulit yung mga topics po sa buwan ng June. Paulit-ulit kasi hindi naman po talaga maiintindihan ng isang pakinigan, isang basahan, no, isang upuan. Hindi po talaga mareretain sa mga utak natin at maaaring talagang mahihirapan tayo na intindihin. Kaya po kailangan paulit-ulit, pag-usapan ng paulit-ulit, basahin ng paulit-ulit, at ito po talaga ay napaka-importante sa buhay natin. Ang lahat po ay lilipas. Ang lahat ay mawawala ng kabuluhan. Ngunit ang salita ng Diyos, yan lamang ang mananatili. At yan po ang makapagdadala sa atin sa tiyak ng kaligtasan at makapag-a-avoid sa atin sa tiyak na kapahamakan. Kaya po hindi nananakot ang salita ng Diyos. Ito po ay nasulat sa Biblia, both Old Testament and New Testament, para po sa ating kaalaman. Hindi tayo para takutin, kung hindi tayo ay maging aware at maging handa. So, hindi natin kayang tayo lang yung naghahanda. Ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kapamilya natin, ang mga kamag-anak natin, ang mga naging kaibigan natin, ang mga naging kaklase natin, kung mahal natin sila, isi-share natin sila sa kanila ang mga bagay na ito na hindi naiintindihan ng lahat ng tao. Salamat tayo, may Holy Spirit, na nagbibigay sa atin ng karunungan at naiintindihan natin ang mga bagay na ito. Mga kapatid, tayo muna'y manalangin. Ilapit natin sa Diyos ang ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. Aming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw na tapat, Ikaw na hindi nagkulang sa amin. Ikaw na nangangasiwa ng aming mga panahon. Ikaw na nangangalaga sa amin araw at gabi. Nararanasan namin ang presensya mo. Hindi mo kami iniiwan. Kailangan lang naming magtiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong plano at sa iyong magagawa sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa anumang mga bagay na hanggang ngayon ay nakikita mo pa na nasa amin, ngunit ayaw mong makita. Patawarin mo po kami, Panginoon, at patuloy na bigyan ng kalakasan upang ang kabanalang kaloob mo sa amin at ang kalinisang kaloob mo sa amin ay mapanatili namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-focus sa kung ano yung importante, sa kung ano yung mananatili, sa kung ano yung sinasabi ng iyong banal na kasulatan, at matagpuan mo ang bawat isa sa amin na nagdi-delight, nagfo-focus
sa mga gawain ayon sa iyong kalooban. Maplis ka sa aming buhay. Sa pag-aaral namin ngayon, kailangan namin ng Holy Spirit. Kailangan namin ng ekstrang pangunawa, ng ekstrang karunungan na nanggagaling sa iyo upang po mas ma-share ang iyong mga salita, mas maikalat sa mas maraming tao, lalo na ang mga hindi nakakaalam, maunawaan nila ang mangyayari in the future upang matagpuan mo ang bawat isa sa amin na kami nakahanda at talagang mapiplis ka sa aming mga buhay at magamit mo ang kaalamang ito na ipinagkakatiwala mo sa amin upang marami pang mga tao ang maligtas at maging handa sa mga bagay na padating. Sa iyo po ang papuri. Lahat ng ito hinahandog namin sa iyo. Lahat ng ito ginagawa namin sa iyo dahil ito ang utos mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong gabay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang theme po natin for July, Prophecy, Part 2. Yung pong Part 1 ay na-discuss na po noong buwan ng June. At ang topic po natin ngayong oras na ito, ayon po sa mga katanungan, kung ano po yung mga ibig sabihin ng ilang mga bagay na nabanggit sa mga paksa po ng June. Ang topic po natin ngayong first Sunday, Judgments and Millennial Reign. Judgments and Millennial Reign. Ano po ba yung paghuhukom na magaganap sa kanyang pagdating o sa pagbabalik ni Jesus at ano po ba yung millennial reign? The second coming of Christ is referenced many times in Scripture. Sabi ko nga po kanina, 1/3 of the content of the whole Bible, Old and New Testament, is telling about the second coming of Christ. So with over 1,500 passages in the Old Testament ay nauukol po sa second coming. And also, 1 out of the 25 verses of the New Testament ay nauukol po sa pagbabalik ni Jesus or Messiah's return. Ang sabi po sa Amos 3:7, surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Mga kapatid, dapat nating maintindihan na mga bagay na mangyayari sa ating kapaligiran at sa ating buhay ay na-reveal na nung unang panahon pa man sa mga propeta at ngayon po ay nababasa natin sa banal na kasulatan upang tayo ay maging handa. Yung pong sinasabing pagbabalik ng ating Panginoong Jesus o yung Kingdom of God in Scripture ay ito po yung absolute rule over His creation. At kasama po dito ang pangangasiwa sa mga tao. To fulfill that or para maisakatuparan yan, ang ating Panginoon ay nag-facilitate ng dalawang different judgments, dalawang different resurrections, and dalawang different eternities. So, tatalakayin po natin yan. In the comeback of Jesus, He will be ready for war. Kung yung first coming niya, siya ay dumating dito sa lupa as a savior, manliligtas. Ngayong second coming ay babalik siya dito sa lupa para naman maging hukom. Sabi po sa Revelations 19, 11 to 16, then I saw heaven opens, and behold, a white horse. The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is the Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him
on white horses. From his mouth comes a sharp sword, which to strike down the nations, and he will rule them, and with a rod of iron he will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. So dito po ay sinasabi, the nations will be gathered to fight against Jerusalem. Magkakaroon po ng paglalaban. At sa Zechariah 14:2, for I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses plundered, and the women raped. Half of the city shall go out into exile, but the rest of the people shall not be cut off from the city. So this is what we call the Battle of Armageddon. Battle of Armageddon. Ano po ba yung Battle of Armageddon? The word Armageddon comes from a Hebrew word, Har, Mageddon, which means Mount Megiddo, Mount Megiddo, and has become synonymous with the future battle in which God will intervene and destroy the armies of the Antichrist as predicted in biblical prophecy. Basahin po natin yung Revelation 16:16. And yung Revelations 20 verses 1 to 3. Magsasama-sama po ang mga nations na unbelievers at lalabanan po si Kristo. The exact location of the Valley of Armageddon is unclear. Hindi po sigurado kung talagang saan ang magiging labanan, because there is no mountain called Megiddo. Wala pong mountain na tinatawag na Megiddo. However, since Har, yung pong H-A-R, Har, can also mean hill, sa Hebrew po kasi yan The most likely location is the hill country surrounding the plain of Megiddo. So, some 60 miles north of Jerusalem. So, yun po yung tinitingnan na pwedeng doon ang magiging labanan. More than 200 battles have been fought in that region, since noon pang unang panahon sa Old Testament times hanggang ngayon. The plain of Megiddo and the nearby plain of Esdraelon will be the focal point for the Battle of Armageddon. So yun po yung tinitingnan na lugar, yung plain, yung kapatagan ng Megiddo, which will range the entire length of Israel as far as south as the Edomite city of Bosra. Makikita po natin sa Isaiah 63:1. Armageddon was also the site for two great tragedies. Una po, the death of Saul and his son. Doon po yun makikita sa 1 Samuel 31:8. At ang ikalawa po ay yung the death of King Josiah sa 2 Kings 23 verses 29 to 30 and 2 Chronicles 35 verse 22. Dahil po sa history na ito, the Valley of Armageddon became a symbol of the final conflict between God and the forces of evil.
So parang yun na naging paboritong lugar ng paglalaban ng Diyos at ng mga puwersa ng kasamaan. The word Armageddon only occurs in Revelation 16:16. Then they gathered the kings together for a final assault on Israel. At Armageddon, the cup filled with the wine of the fury of God's wrath, in Revelation 16:19, will be delivered, and the Antichrist and his followers will be overthrown and defeated. Armageddon has become a general term that refers to the end of the world, not exclusively to the battle that takes place in the plain Megiddo. So, ito na yon yung Armageddon ay ito na yung battle na kung saan final na yung paglalaban ng Panginoon at saka ng kasamaan. At talagang syempre yung si Antichrist at yung kanyang followers finally ay ma-overthrown at matatalo. This battle of Armageddon will happen at the day of Jesus' return on earth. His feet shall stand on the Mount of Olives east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split into two from east to west, form a great valley with half of the mountains moving north and half moving south. So pagbaba po ng ating Panginoon touchdown dito sa lupa sa Mount Olives ay mahahati po ang bundok from east to west at magkakaroon po ng isang malaking valley na naghahati po sa magiging dalawang bundok. Doon po yon sa Zechariah 14 verse 4. It will be a unique day in the history of the world. Ito po yung Zechariah 14 verses 6 to 7. Ang sabi po, on that day there will be neither sunlight nor cold, frosty darkness, a day known only to the Lord with no distinction between day and night. So, hindi na po malalaman kung kailan ang araw, kailan ang gabi. When evening comes, there will be light, kasi kahit na gabi, magkakaroon ng ilaw. God's enemies will be defeated, and the Antichrist and the false prophet will be thrown alive into the fiery lake of burning sulfur sa Revelation 19:20. So yung pong mga kalaban ng Diyos ay matatalo, At yung Antichrist, pati false prophet po na sinasabi, ay mabuhay silang itatapon sa lake of burning sulfur, Jesus will set up His kingdom. Pag naitapon na niya ang mga kalaban niyang ito, ay gagawa na siya ng kanyang kaharian dito sa lupa. In Zechariah 14:9, sabi po, the Lord shall be king over all the earth. In that day, it shall be the Lord is one, and His name one. So, ito na po yung tinatawag nating millennial reign. In establishing His kingdom on earth, Jesus will first set up a judgment for those who are still alive after the tribulation and who are on the earth at the time of the second coming. This is referred to as the judgment of the sheep and the goats, or judgment of the nations. Doon po sa Matthew 25:31 to 46, natalakay na po natin yan, yung mga previous sermons natin, yung are you in or out? Yung segregation po ng sheep at saka ng goats. So, ito po yung judgment na sinasabi doon sa mga nahandito sa
lupa. Those who survive this judgment will remain on earth and enjoy a time of peace and prosperity with Christ for 1,000 years. Ito po ay makikita doon sa Revelations 20, 4 to 6. Ang sabi po, and I saw thrones and they sat on them and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witnesses to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So kung paano nga itatapon nga po sa dagat-dagatang apoy ang mga goats doon sa pagbubukod, yun naman pong mga napili as sheep ay mabubuhay ng 1,000 years o yung tinatawag nating millennial kingdom o millennial reign ng Panginoon dito sa earth, at walang makikialam na kasamaan dahil po nakagapos po si Satanas for 1,000 years. Those who are found guilty in this judgment are cursed and consigned to the eternal fire prepared for the devil and his angels. Yun po yung sa Matthew 25:41. Ang impyerno ay hindi para sa tao. Yan ay ginawa dahil si Lucifer, nilikha niya ang sarili niya na Satanas. At kinuha pa niya ang 1/3 ng mga angels in heaven para maging kampon niya, para maging mga demonyo. Kaya ang tawag sa kanila, fallen angels. At sa kanila nilikha ang impyerno. Ngunit hindi sila pumapayag na sila lang ang maparusahan. Alam nilang wala silang kapatawaran. At ang ginagawa na lang nila, nagre-recruit sila kung paanong si Satanas noong makick out siya sa heaven at malaglag siya dito sa lupa, ay nag-recruit ng 1/3 of the angels in heaven. Ito ring mga ito ay nagre-recruit ngayon dito sa mundo ng mga taong makakasama nila doon sa lake of fire. Kaya tayong mga tao ay magpasalamat dahil nadidinig natin ang mga bagay na ito. Meron tayong Bibliyang nababasa, meron tayong mga napapakinggan na mga nangangaral, mga pastor na nagtuturo about these things, at tayo ay nagiging aware and awake sa mga bagay na ito. Hindi na tayo pwedeng madaya ng kalaban na nakagala lang sa paligid-ligid natin. Satan is bound and forbidden to act during the millennium. Yun pong Revelations 20, 1-3 ay nagsasaad po ito ng pagkagapos kay Satanas at wala siyang kapangyarihan na makialam sa paghahari ni Kristo ng 1,000 taon dito sa lupa. During this time, there will also be a resurrection of all believers in God. Doon po sa Revelations 20, 4-6. These resurrected believers will join believers who are alive at the time of Christ's coming. And those Christ brings with him from heaven, and all will live with Jesus during his 1,000-year earthly reign. So yung mga kasama ni Jesus, yung mga dinagit doon sa rapture na dinala doon sa mansyon ng Ama, nagkaroon ng judgment seat, nagkaroon ng marriage of the Lamb, no? Ay
at kasama ni Jesus na bababa sa lupa sa second coming, yun at saka yung mga dinatna na nakasurvive dito sa lupa ang mabubuhay dito, titira dito for 1,000 years kasama si Kristo. So at the end of the millennium, Satan will be released. Ayun. Pagkaraan ng 1,000 taon, ay pakakawalan uli itong si Satanas and one final battle will occur. Isahan na, final na, no? Na maglalaban ulit si Kristo at ang si Satanas, which will rapidly be won by Christ. Of course, mananalo naman at mabilis ang magiging pagkapanalo ng ating Panginoon. Yan ay nasa Revelations 20 verses 7 to 9. Satan is then permanently consigned to the lake of fire habang kamatayan na, hindi ko masabi habang buhay, pero buhay sila pero patay. I mean, pagdurusang walang hanggan, no? Doon sa lake of fire, kasama na mga nag-reject kay Kristo, ng mga hindi sumunod kay Kristo, at ng mga fallen angels. At this point, the second resurrection will occur and another judgment. Unbelievers will be resurrected and judged at what is referred to as the Great White Throne Judgment. Based on their works, they will be assigned to the lake of fire sa Revelations 20:11 to 15. So mauuna muna na itapon ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo, and then susunod ay yung mga namatay na nag-reject kay Jesus Christ at sila yung isusunod na itatapon. Once na ma-resurrect sila, itatapon na sila sa lake of fire. Ito yung tinatawag na Great White Throne Judgment. So the return of Jesus will facilitate in two different eternities. One is with God and one without God. This truth is captured in two verses in Malachi 4 verses 1 to 2. Surely the day is coming, it will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and the day that is coming will set them on fire. Not a root or a branch will be left to them, but for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. So, sinasabi lang po dito na talagang yung mga arogante, yung mga mapaggawa ng masama, yung bang immune na sa kagagawa ng masama. Kahit na nadidinig nila ang pangaral, kahit nadidinig nila ang sinasabi ng Biblia, kahit nga po sa social media at sa Facebook, palasak na ang salita ng Diyos, ang mga verses ay nahihimay-himay at laging na ipopost, hindi na nila ito pinakikinggan sapagkat manhid na sila, immune na sila sa mga naririnig nila. Itinutuloy na lang nila yung sariling desire nila kung anong kasamaan ang gusto nilang gawin dito sa mundo. What happens when Jesus returns? Evil is defeated. Natalo ang kasamaan. The earth is restored, no? Magkakaroon ng bagong daigdig, no? At yan ang paghaharian ni Kristo. And God wins. Nanalo ang Diyos laban sa kasamaan. Huwag tayong manatiling alam lang. Huwag tayong manatiling nadidinig lang ang mga bagay na ito. At huwag din tayong ma-relax kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Mainam na tayo ay laging handa, mapikit, madilat, madatnan man tayong tulog, ay nakahanda tayo, tangangkating kaluluwa ay naka-tune in
sa salita ng Diyos at nakikipagniig ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, ay lagi nating nararanasan, nakadikit tayo at kahit na anong kasamaan ang mangyari dito sa mundo, ay safe tayo. Your response to Jesus' return depends on your relationship with Him. Kumusta po yung relationship natin sa Panginoon? Kilala lang ba natin Siya? Nadidinig ba natin Siya? Nababasa ba natin Siya? O meron tayong personal na relasyon sa Kanya na, Ama ko yan, tagapagligtas ko yan, Panginoon ko yan, gabay ko yan, sa Kanya ako dumadaan, Siya ang aking ilaw, Siya ang aking buhay. It will either be, as John MacArthur calls it, the greatest calamity in all of human history. Etong second coming, etong Battle of Armageddon, etong pakikipaglaban ni Jesus sa kasamaan kay Satanas, ito po ang the greatest calamity in all human history. Kaya dapat talaga tayo na mga sumusunod kay Kristo ay laging handa. Or the fulfillment of the blessed hope in Titus 2:13. Sa iba na nag-i-ignore kay Jesus Christ at hindi sumusunod, greatest calamity ito. Pero sa mga nakikinig ng boses ni Jesus, binuksan ang kanilang puso, pinapasok si Jesus sa kanilang buhay, tinalikuran ng kasalanan at sumunod kay Jesus sa kanilang bagong buhay. Ito ay ang pinagpalang pag-asa at ito ang fulfillment ng pangako ng Diyos na sa wakas tayo ay may buhay na walang hanggan. Faith in Christ makes the difference. Sabi sa Luke 18:8, but when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith and are faithful? So mga kapatid, napag-usapan po natin two different judgments. Yung judgment of the believers, yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan sa good works, na ating mga good works ay idadaan sa fire para kung hindi masunog ang ating mga works ay magkakaroon tayo ng reward. At dito naman po kanina ay tinalakay po natin yung Great White Throne Judgment, at ito yung huhusgahan ang mga nag-i-ignore kay Jesus Christ. Pinag-aralan din po natin two different resurrections. Yung resurrections of those who have faith in Jesus Christ, and the resurrection of those who ignore Jesus Christ. After po ng resurrection of those who ignore Jesus Christ, itatapon na sila sa lake of fire. Samantalang ang mga taong nanampalataya kay Jesus at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, mabubuhay forever and ever. At pati dito sa earth na 1,000 years, kasama si Kristo na mamamalagi dito. And two different eternities. Isa dun sa eternal fire, walang katapusang pagdurusa, at dun sa eternal life which is in heaven. Pinag-aralan din po natin na magkakaroon ng Battle of Armageddon. Yung pong mga nations na nagre-reject kay Jesus Christ, magsasama-sama po yan upang labanan si Jesus Christ. At of course, si Jesus Christ ang mananalo. At yun nga pong pagbaba ni Jesus Christ ay bababa siya doon sa Mount Olives at magi-split ng dalawa yung bundok. At lalabas na po ang Antichrist, ang false prophet, at lalabanan po nila si Jesus Christ, pero si Jesus Christ po ang mananalo. So dito rin po pinag-usapan natin yung
paghihiwalay ng sheep at saka goats sa mga naiwan dito sa lupa at nakasurvive sa tribulation for 7 years ay hahatiin po sa dalawa, goats or sheep. Ang sheep po maiiwan sa earth at yung pong goats ay itatapon din sa lake of fire na kasama yung mga nandun yung mga si Satan at saka yung mga fallen angels. Kung ngayon po ay nagpipiesta si Satanas at ang kanyang mga demonyo dahil napakaraming tao ang nadideceive, napakaraming tao ang sumusunod, napakaraming mga tao ang nagagamit niya upang magsabog ng kasamaan dito sa mundo, itong second coming ni Jesus Christ, evil is defeated and the earth is restored and God wins. So, mga kapatid, ano ang response natin ngayon sa mga bagay na ito? Nabanggit na ito nung nakaraang June at medyo binabalik-balikan lang natin at tinitingnan nating mabuti ano pa ba yung mga mas maipapaliwanag natin, mas mabubusisi natin para mapagtuunan din natin ang pansin dahil kasama ito sa mga bagay na padating. Kumusta po tayo? Meron po ba tayong natutunan or pasa lang sa tainga? Hindi po ganon. Everything has a purpose. At dapat po ay nare-retain ito. Paulit-ulit po natin pakinggan, paulit-ulit po nating basahin ang mga verses hanggang po ma-retain po sa ating mga utak. Pag na-retain po yan sa ating mga utak, magiging lagi tayong aware, lagi tayong awake, at tayo ay makakapag-prepare, makakapag-focus po tayo. Ano ba yung mga bagay kong dapat gagawin in order to be prepared sa mga bagay na padating na ito. At matututo tayong ilaglag na, i-drop down na ang mga bagay na unnecessary, mga bagay na walang halaga, mga bagay na bagahe lang sa buhay natin, pabigat lang sa buhay natin, at magfo-focus tayo sa salita ng Diyos which prevails. The only thing that prevails is the Word of God. Mga kapatid, nawa ang bawat isa sa atin ay nagiging aware, natututo, at nagiging handa. Isa lang ang kailangan. Pagsisihan ang ating mga kasalanan. Papasukin si Jesus sa ating puso. Paghariin siya sa ating buhay. Kahit hindi pa siya ang king ng buong mundo ngayon dahil mayroong nakialam at si Satanas ang naghahari-harian dito sa mundo. Sa puso natin, ibigay natin para siya mag-reign at para ang kingdom niya nasa atin. At ang lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga sumasampalataya at sumusunod sa kanyang utos at sa kanyang kalooban, tayo na yung kingdom. Tayo na yung kingdom. At itong mga bagay na padating na ito, hindi dapat nating kalungkutan, hindi dapat nating katakutan, kundi tayo ay magre-rejoice dahil hindi tayo makakasama sa hirap na mangyayari dito sa mundo. Kaya yung mga paunti-unting hirap na nadadanasan natin ngayon sa iba't ibang area, no? Pagtiisan natin. Pagtiisan natin. Dahil isang araw, darating si Jesus upang tayo ay kuhanin dito sa magulong mundo at makakasama natin siya ng mapayapa sa buhay na walang hanggan. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa oras na ito. I am imperfect. Pero sinikap ko po sa tulong mo at sa lakas na binibigay mo sa akin, sa wisdom na ibinahagi mo sa akin, ay sinikap ko na maipaliwanag ito sa aking mga kapatid. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming alalayan, upang ang aming mga buhay ay manatiling pure hanggang sa iyong pagbabalik. Ang lahat pong ito,
Of course, inahandog namin sa iyo at dalangin namin ang lahat ng taong makakarinig ng pangangaral na ito, nawa po i-bless mo sila. I-share mo sa kanila ang karunungan. Ang Holy Spirit ang patuloy na mag-impress sa kanila ng mga karunungan ng gagaling sa iyo upang maintindihan nila ang mga bagay na ito at maging handa rin sila at maging ligtas sa mga kapahamakang darating. Ikaw po ang patuloy na mapuri sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.